Hello Kathleen fans! Ito na nga magbunyi mga kasambreros kasi minay na nga ni Pops Alden si Catherine. Ito may istorya kasi ito. Parang may painting ng isang babae. Tapos ang nasa painting po done by Ezekiel Fajardo. Kamukha ni Catherine o si Catherine. Tapos ang istorya pala dito mga kasambreros ay nilagay muna ni Alden sa condo niya. Okay, hindi muna dun sa bahay mga kasambreros. So tapos ang nakalagay dito mine. Tapos nag-video call pa pala si Pops Alden doon sa mismong gumawa sa mga gumawa ng mga artist, mga kasambreros. Parang gawin itong painting ng isang babae na nakahiga. So palaisipan siya pero kasi kamukha ni Ma'am Catherine mga kasambreros, ba't naman siya magpapa-painting ng ganyan nakahiga na babae mga kasambreros. So nilagay daw muna niya sa kanyang sa kanyang condo para habang buhay daw nandun. Hindi naman pwede siguro na si Mama Rio niya, 'di ba? So parang sabi talaga ng mga tao dito is si Ma'am Catherine ito mga kasambreros, no? Tapos nakipag-video call pa si Alden doon sa mga mismong gumawa ng painting mga kasambreros. So sobrang kulit lang, no? Kasi private but not secret ang relasyon nila. So alam na natin, Coco Martin at saka Julia Montes ang peg ng inyong Pops Alden at saka si Ma'am Catherine mga kasambreros. And then ito, ang kulit din ang ginawa ng fans dito. Speaking of painting, ay dinrawing naman si Ma'am Catherine mga kasambreros ng isang fan ni Catherine. Ang ganda, no? Kasi kulay blue na ballpen ang gamit pero yung kinalabasan niya ay sobrang ganda ng kumapa ng outcome mga kasambreros. So sobrang kulit lang din. And then ito, si Coach Mauro ay nag-post din ng kanyang March dump. So parang kasi diba pagkatapos ng buwan, so ano yung kanilang mga nagawa, no? Ano yung kanilang achievement for last month and so on. So yun ang ginagawa ng kumbaga ng mga artista or ng ibang tao today. So ito si Coach Mauro, dahil nga success ang kanilang bench fashion show mga kasambreros. Ito si Ma'am Catherine ay kanyang minayday, no? Ginawang story mga kasambreros ni Coach Mauro na coach din ni pambansang Tisoy, pambansang Bay Alden Richards mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden, speaking of dump, no? Pare-pareho sila ng mga post dito. Nag-post din si Pops Alden ng kanyang March dump, no? Sa kanyang TikTok account. Ay nakita ko po, sabi niya dito, ang daming nangyari this past few months, no? So ito ay part ng kanyang Sting na endorsement video mga kasambreros, no? Mahaba pa ang 2025, sabi niya dito. Kaya kailangan lagi tayong sharp at saka energized para sa kahit anong darating, sabi niya. Mga sobrang busy, no? Kaya share natin tong hataw energy ng Sting po mga kasambreros. So sobrang busy ni Pops Alden, no? Talagang masabi mo, natutulog pa ba ang taong ito? Sting, tuloy-tuloy ang energy natin, sabi ng ganun. Tapos namimigay siya ng mga Sting sa kamukha pa sa kanyang kasama sa video mga kasambreros. Sobrang kulit. Siguro yung mga na nagiging part tapos binibidyohan. Alam mo yun, sobrang parang game na game lang sila mga kasambreros. May mga tao dito, may security guard, lalo na yung security guard, tutuwa ako dito mga kasambreros. So ang kulit lang. And si Ma'am Catherine naman po ay isa sa mga performances sa Pilipinas Got Talent, itong Bini Mini, no? Maliit na mga bata na mga Bini mga kasambreros. So napatayo ang judges dito mga kasambreros. Si Ma'am Catherine talagang hataw na hataw. Hataw at sobrang tuwang-tuwa sa mga bulinggit na ito na magagaling sumayaw at magagaling kumanta mga kasambreros. So may possibility, no, na manalo nito sila kasi parang yung uso talaga yun sa pag Pilipinas Got Talent, kanta, yung mga magagaling kumanta talaga ang nananalo. At saka magaling sumayaw, pero ito sila may possibility rin ito. Pero malay natin na baka may magaling din na kumanta na mga malalaki na mga kasambreros after them, kasi kakasimula pa nga lang ng episodes ng Pilipinas Got Talent mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden ay parang may event sila sa April, although April 26 pa po ito, makifiesta sa April 26
SMX Convention Center. If I'm not mistaken, para sa mga BDO employees lamang po ito, mga kasombreros. Andito sina Bel Mariano, si Donita knows ba to? O parang si Donita knows ito, at saka yung kasamahan nila Vice Ganda sa sa Showtime, magiging kasama niya, mga kasombreros. So may pag-game sila, pero alam ko mga BDO employees lang talaga. Pero exclusive siya, pero marami rin po ang pupunta dito, mga kasombreros, for sure. Alright, sinaman po ang ating Kathleen items, mga kasombreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Psalm 65 verse 4, Blessed is the one you choose, si Lord ito, and bring near to dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your God's house, the holiness of your temple. So ang verse na ito, mga kasombreros, ay napakaganda, no? It's a beautiful expression of gratitude na nire-recognize natin ang blessings ng Panginoon. And ang samista ay nagsimulang mag-declare kung gaano ka pinagpala ang mga pinili ng Diyos, mga kasombreros. So pag pinili ka na ng Diyos, ng Panginoon, ay matik na yun na pinagpala na tayo dun pa lang. This choice signifies a close relationship with the Creator. It highlights that those whom God brings near to Him are truly blessed, enjoying the benefits of dwelling in His presence. So yung ma-feel mo lang yung presence ng Panginoon, yung peace, yung joy, yung inner calmness, yung inner yung inner peace, mga kasombreros, yung inner happiness, yung sa loob mo na yung inner satisfaction, ay na yun, a blessing na may tuturing yun, mga kasombreros, kasi hindi lahat ng tao ay may calmness, hindi lahat ng tao ay may kapayapaan sa loob-loob nila. Many of us today are experiencing anxiety, depression, stress araw-araw, kaliwat kanan na problema. Being in God's courts means being in a sacred place, akin to being in His family. So parang tinuturing tayo na pamilya ng Diyos. So the courts represent a special closeness to God and an invitation into His home where we can experience His love, provision, and care. So kung saan ang presence ng Panginoon ay andun yung kapayapaan, andun yung pagkalapit natin sa Panginoon. Kung kaya we need to lumapit, kailangan lumapit tayo sa Panginoon, mga kasombreros, kasi ang buhay na ito ay punong-puno ng challenges in order to strengthen us, to test our faith, and to kung may mga challenge, may excitement, mga kasombreros. Kung kaya dapat po ay lumapit po tayo sa ating Panginoon. This indicates a fulfillment can only come from God. It is not just about physical blessings, but spiritual nourishment and richness found in Him. When we reflect on this particular verse, we can grasp the deep significance of being chosen by God. It paints an inviting picture of a loving Father, a relationship with His creation. We often think about what it means to dwell in a place or to find satisfaction in it. God's house is not like any earthly home. It is filled with goodness, holiness, and the promise of spiritual sustenance. So ang bahay ng Panginoon, mga kasombreros, hindi katulad ng bahay natin. Minsan magulo, minsan may mga bangayan, minsan may mga hindi pagkakaunawaan, may misunderstanding. Ang bahay po ng Panginoon, it is filled with, ng satisfaction, ng goodness, ng holiness, ng spiritual sustenance, mga kasombreros. So, kapag ang spirit kasi natin ay okay, yung ating kaloob-looban po ay okay, mga kasombreros, ang tendency, yung ating pamumuhay din po ay maganda at kaaya-aya. So yung aspect na ito na tayo po ay pinili ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, ay may matinding bigat at impact actually sa atin. Kasi sa mundong ito, sometimes na feel natin na overlook tayo, parang sasabi natin ng tao sa atin na sa paligid natin na hindi tayo worthy, although hindi man diretso nilang sasabi na wala kang halaga, pero nafe-feel mo, so knowing that God intentionally selects us brings us a profound sense of hope and comfort. So yung comfort, yung ma-feel mo na you're comforted, may convenience ka kahit paano because God is there, mga kasombreros. This selection signifies that God has a unique purpose for our lives. So and He wants us to be close to Him. So kung kaya lumapit tayo sa Panginoon, mga kasombreros, and in line with being satisfied sa Panginoon ay yung Kanyang kabutihan, okay?
yung kabutihan ng Diyos na nagre-reflect sa ating puso, no? Na kasi pag nag-reflect sa atin ang Panginoon, magiging appreciative tayo, maging recognizable tayo na kahit na sa mga maliit na blessings, no, spiritual, social, no, maganda yung ating relasyon sa pamilya, financial, no, mental, meron tayong good na condition about these aspects, mga kasombreros. Ay ano na yun blessings yun mula sa Panginoon, mga kasombreros, because sabi nga natin, not all people experience the inner peace and the inner joy and the inner satisfaction that we experience. It is through our gratitude and acknowledgement of what God has done and continues to do in our lives that we find true fulfillment. So, doon manggagaling kasi, no? Kapag sinatisfy tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng sense of gratitude and acknowledgement na si Lord ang nagbigay sa atin ng ng gantong mga blessings, mga kasombreros, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. So Psalm 65 verse 4 is more than just a verse. It is a beautiful portrayal of the richness of God's relationship with us. It speaks to the blessings of being chosen. So yung verse na ito ay hindi lamang verse na mababaw. So ito po ay nagsispeak ng close at saka malapit na relationship natin sa Panginoon, because He is our Creator and we are His creation and His children in general. Alright, so yan lamang po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Lumapit po tayo sa ating Panginoon in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.